Thank you, Pastor Rodel, sa mga memories natin ng mga nakaraan. Itim pa ang buhok ni Pastor Rodel nung una kaming nagkilala. At bagaman una ako sa edad sa kanya, pero una siya sa pag-ibig. Lagi kong sinasabi. But anyway, binabati ko kayo, Pastor Rodel, at ang Trinity Bible Church sa 43rd anniversary ninyo. Last Sunday po, nagsalita ako sa sister church natin na 42nd anniversary. Kasunod lang ninyo. So, hindi lang pala mga seniors na nagiging elderly, tumatanda na rin ang mga churches natin. Pero maganda yon. Kasi through thick and thin, sa gitna ng pagpapala at sa gitna ng mga pagsubok, pinagkalooban pa rin tayo ng Panginoon ng buhay bilang mga iglesia na umabot tayo sa ganitong edad. Naway pahabain pa ito, hindi manatili sa henerasyong ito, pero may mga susunod pang henerasyon hanggang sa pagbalik ng Panginoong Hesus, naway buhay pa ang ating mga iglesia. Binabati ko rin pala yung mga brethren galing sa ibang church. Hindi naman ganong katagalan ng huling pagkikita natin. Sa Lumban, galing ako doon sa inauguration ng building. At sa Grace Baptist Church ay nung ordination. Nandun po naman tayo. Pero buksan natin ang ating mga Biblia sa text na binasa kanina. Basahin ko na lang ulit, para maging fresh din sa akin. Yung verses 13 to 16 mula sa Matthew chapter 5. At babasahin ko po sa Ambagong Biblia itong mga talatang ito. Sabi po sa verse 13, sundan niyo po ako, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas sa tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Tayo po muna ay manalangin at hilingin natin ang tulong ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na maaari kaming magbulay-bulay sa inyong salita. Gawin niyo po itong gabay para sa amin. Ito'y salita ng buhay, liwanag sa amin daan. Ngunit kailangan din namin ng tulong ninyo, kaya't hinihiling namin na nawa ang inyong banal na spirito ang magbukas ng isip at puso namin at magbigay sa amin ng mapagkumbabang kalooban upang makinig at tanggapin ang inyong salita. Ilayo nyo rin ang mga ngaral sa mga maling pagtuturo at gabayan nyo ako na ang maipapangaral lamang ay ang inyong katotohanan. Samahan nyo kami sa oras na ito. Ito'y amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung mga ilang taon na po nakalipas, nakabili ko ng aklat ni Sinclair Ferguson na ang pamagat nun ay Kingdom Life in a Fallen World. And yun po, ang exposition ni Sinclair Ferguson patungkol dito sa Sermon on the Mount. At bagay na bagay, yung title po nung aklat na yun, kasi yung title nung aklat Kingdom Life in a Fallen World. That's what the Sermon on the Mount is all about. It's all about kingdom life. Yung salita pong kingdom, ginamit na 11 times in a span of 3 chapters. Yung Matthew 5, 6, at 7. At bago po nung Matthew chapter 5, sinabi po ni Matthew chapter 4, nung dinescribe ni Matthew yung ministry ni Jesus sa Galilee, that it was all about proclaiming the gospel of the kingdom. So the kingdom of God was a prominent topic sa preaching ng Panginoong Jesus, at ngayong nandito sa bundok at may pagkakataon, nakausapin ni Jesus yung kanyang mga alagad, nangaral po si Jesus. Ngayon,
Palagay ko, hindi naman bago sa marami sa inyo dito itong Sermon on the Mount. Sa pagtingin ko dito, marami sa inyo, mga matatagal ng mga mananampalataya na malamang nadaanan nyo na ito, napakinggan nyo na. Kaya for many of you, this will act merely as a review para sa atin nitong sermon na ito. But the first part of the Sermon on the Mount is all about the character of the citizens of the kingdom. This is about your character if you are a disciple of Jesus Christ. Matthew 5, 1-16. Pagkatapos pong ilarawan ni Jesus yung katangian ng mga alagad ng kaharian, binanggit niya yung conduct nila. So he starts with the character and then he describes what ought to be the conduct of the disciples of the kingdom. That's Matthew chapter 5:17 to chapter 7 and verse 12. And then lastly, the criteria by which one enters into the kingdom of God. Chapter 7, verse 13 up to verse 29. So first, the character, and then the conduct, and then the criteria by which one enters. Now, pag po nakita nyo yung aklat na binili ko ni Sinclair Ferguson, medyo magugulat po kayo. Nagulat ako nung binili ko yon. Kasi, nung pagbuklat ko, nung front cover ng libro, ang biglang lumabas sa aking mga mata, yung pinakahuling pahina, yung last page. So the pages of the book are reversed. It starts with the last page and ends with the first page. Publishing error yung libro. Hindi ko expected na itong librong ito magiging baliktad ang mga pahina. Pero sabi ko, maganda yatang illustration o simbolo yun ng nilalaman ng Sermon on the Mount. Kasi yung Sermon on the Mount, pinapahayag sa atin ang buhay na kabaliktaran sa gawi ng sanlibutan na ating nilalakaran. It is counterculture, it is counter-conventional, it goes against the flow. Pinapakita sa atin ang isang buhay na salungat sa gawi ng mga tao sa mundo sa ating paligid. Now, yung verses 13 to 16 po na aking binasa, it doesn't begin the Sermon on the Mount. It's the Beatitudes that begin the Sermon on the Mount. Yung paglalarawan ng mga mapapalad na tao, tinawag yung mga alagad. Pag titingnan nyo po, itong mga Beatitudes o mapapalad na ito, kung papaano nito nilalarawan ang mga mamamayan ng kaharian, baka po makuha nyo yung impression na nais ni Jesus na yung kanyang mga alagad mag-adapt, kumbaga, ng posture of passivity or even indifference to the world. Kasi kung babasahin nyo blessed are those who are poor in spirit. Blessed are those who are meek. Blessed are those who mourn. Blessed are those who hunger, who thirst, who don't fight back when persecuted, but in fact, rejoice and bless those who persecute them. So baka ang impression na makita natin, ganun pala ang gusto ni Jesus. Ang gusto ni Jesus, pabayaan natin yung mundo na gawin ko anong gusto nilang gawin sa atin. Dito lang tayo. Manood lang tayo, tahimik lang tayo, mga meek tayo, mga humble tayo. Wag natin pakialaman kung anong nangyayari sa mundo. Dapat passive ang posture natin, hindi tayo gagalaw. Pero, ano nga ba dapat nating maging relasyon o ugnayan sa mundo? Does counterculture mean closet culture? Na magtatago na lang tayo sa isang sulok at hahayaan na dumaan ang mundo sa ating harapan
ano man ang gawin ng mundo sa atin at pabayaan na lang natin yung mundo na gawin yung gusto niyang gawin. Are we to be passive spectators or are we to be active participants in bringing good to our surroundings? Well, Jesus answers that question in verses 13 to 16. That's the answer to the question of what should be our relationship to the world as those described in the Beatitudes. Jesus defines, based on our identity, what kind of relationship we have with the world, and there is no contradiction po. Walang pagkakasalungat ng Beatitudes do sa paglalarawan sa atin sa verse 13 to 16. Hindi natin susundin yung mga monastics, yung mga mongha na siyang naghanap ng lugar na may distansya sa kanila at sa mundo at wala silang pakialam do sa mundo na kanilang nilalakaran. Yan po ang dahilan kung bakit nandyan yung verse 13 to 16. We act as salt and light of the world. Now, paliwanag ko po yung text at pagkatapos, gawa natin ng konting mga application. No? Sa pagpapaliwanag po nitong talata, nais ko pong mabigay ng 4 na puntos. I want to mention 7 things with respect to this text. First of all, the mood. Alam niyo po, hindi lang kayo ang may mood. Hindi lang tao ang may mood. Ang mga pandiwa po, may mood din yon. No? Yung mga nakapag-aral sa inyo ng lengguwahe, may kanya-kanyang mood din ang mga verb. Ito pong verb na ginamit dito, wala po ito sa imperative mood. Ito po ay indicative mood. Ang imperative mood po, ang ibig sabihin, ginamit yung verb by way of command. Inuutusan tayo ng Diyos na gawin o gampanan ang isang bagay. Pero hindi po imperative mood ito. Yung verb na ginamit dito, indicative mood. It is telling us a fact. It is describing something, indicating something which is true. In other words, hindi po tayo inuutusan dito na maging asin at ilaw. Wala pong utos. Sinasabi po ni Jesus na tayo ay asin at ilaw. So, hindi natin dapat sinasabi, ako'y nag-aasam na maging asin at ilaw. Ako'y nananalangin na sana ako ay maging asin at ilaw dahil yun ang kalooban ng Diyos. Hindi mo na kailangan mag-asam kasi asin at ilaw ka na. Yun ang sinasabi. Kayo ang asin ng lupa, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi sinabing kayo ay magiging asin ng lupa kung magsumikap lang kayo at kayo ay magiging ilaw ng sanlibutan kung manalangin lang kayo. Hindi po. Nilalarawan na ni Jesus yung inyong kalagayan, yung inyong katayuan, na ngayon mismo, kung kayo po ay naging tunay na alagad ni Jesus at kayo po'y mamamayan ng kanyang kaharian, kayo ngayon ay ilaw at asin na. Kayo na nilarawan sa Beatitudes, you're the same people who are the salt and light of the earth and of the world. So, mga kapatid, yan ang identity ninyo. Yan ang pagkakakilanlan ninyo. Asin at ilaw. Okay? So, yan po una. Yung mood, pinaliwanag lang natin. Pangalawang dako po, bakit asin at ilaw? Yung use. Bakit asin at ilaw? Ang dami naman pwedeng gamitin na, na bagay na bakit hindi asukal?
Bakit asin? Bakit ilaw? Bakit hindi bintana? Bakit hindi silya? Bakit hindi pintuan? Kasi po, may gustong ipahayag si Jesus dito na katangian ng asin at ilaw na nais niyang makita sa inyo sa pagkakakilala ninyo bilang asin at ilaw. So ang tanong, ano ba ang gamit ng asin? Alam po naman ninyo kung anong gamit ng asin, di ba? May dalawang gamit po ang asin eh. Unang-una, ang asin ay ginagamit para mag-prevent o magpigil ng decay o kabulukan. Salt prevents decay or deterioration. Nung unang panahon po, nung wala pang mga ref, and by the way, alam ba niyo ang Tagalog sa ref? Refrigerator? Ha? Hindi. Tama ba yung sisidlang panlamig? Tama ba yun? Parang wala pa akong narinig na nagtagalog kasi ng ref eh. English lagi ang naririnig ko. Nung wala pa kasi pong mga ref, para hindi mabulok yung mga karne o yung mga pagkain, inaas na nila. Kasi yung chemical properties ng asin, it kills mga microbes and bacteria that make the meat corrupt or make the meat decay. Yan po ang gamit ng asin. In fact, hanggang ngayon naman ginagamit pa rin yung asin sa pag-prevent ng decay. Kasi nakakain na ba kayo ng dried fish? Yan ang almusal po namin kaninang umaga. Dried fish, ano? Ngayon, may mga isda na hindi na inaasnan, binibilad na lang kasi galing na sa alat eh. Pero may mga isda na kahit galing sa alat, dinadagdagan pa ng alat. Kaya nakatikim na ba kayo ng dried fish na sobra na sa alat? Kasi galing na nga sa alat yun, dinagdagan pa ng alat, tapos kinain nyo, ano naging resulta? High blood, diba? Pag sumobra na ng alat. Anyway, yan ang isang gamit ng asin. It prevents decay and deterioration. Pero may isa pang gamit ng asin na wag nating kakalimutan. It also promotes flavor. Di po ba? It also promotes flavor. Salt is a condiment na kung meron tayong sabaw dyan, sinigang o pagkain man na hindi nyo nalagyan ng asin, natatabangan kayo, di ba? Parang hindi kayo masaya na yung pagkain matabang. Lalo na mga Pilipino, mahilig sa mga maalat, sa matatamis na pagkain na kung walang asin, parang walang buhay yung sabaw ng sinigang na iniinom ninyo o kinakain ninyo. Alam nyo ngayon, Pasko, di po ba? Maraming naglilitsyon ngayon eh. Ang puna ng mga taga-Visayas at saka Mindanao, palagay ko, konti lang siguro kung may taga-Visayas o Mindanao dito, puro mga taga-Luzon ang nandito ngayon, isang puna nila sa litsyon daw, dito sa Luzon, ang tabang. Pag matikman ninyo, yung litsyon nila sa Visayas o kaya Mindanao, inaas na nila. Kaya may lasa yung litsyon na kanilang kinakain. Now, hindi ko kayo ginugutom po, pero sinasabi lang natin na yung salt po, condiment yun na masasabi natin, small but terrible. Kasi napakaliit ng asin. Pero kung umepekto ito, malaki po ang impluensya niya doon sa nadikitan niyang pagkain o di kaya sabaw. So, salt prevents decay and salt adds flavor. It prevents decay and it promotes flavor. But then, ano po naman ang ginagawa ng ilaw? Yung ilaw,
it exposes what is in darkness. Kung brownout po, may hinahanap kayo sa loob ng inyong tahanan, gumagamit kayo ng flashlight para makita nyo yung inyong hinahanap. So, ini-expose nito yung mga bagay na nasa kadiliman. Binibigyan ng liwanag. Pero, hindi lang po nagbibigay ito ng liwanag para makita nyo yung nasa kadiliman. Pangalawa po, it also illuminates a dark place. Nagbibigay ng liwanag sa madilim na lugar. Kami po dati, galing kami ng Quezon Province at pabalik na kami ng Maynila. Umalis kami ng madaling araw sa Lucena. Madilim pa. Habang nagdadrive po ako doon sa diversion na puro niyog lang dati yun. Madilim na lugar yun. Bigla akong namatayan ng headlamp, ng headlight. Ang dilim. Hindi ako nagpatuloy. Kasi baka kung saan ako mapunta na wala akong ilaw. Napakadilim talaga. Yung panahon na yon, wala pang buwan para i-guide kami sa daan. So delikado. Tumigil muna ako. Hanggang dumating yung liwanag ng araw at naliwanagan na yung paligid. So light exposes what is in darkness. And light illuminates a dark place. It exposes and illumines. Now, having said that, mga kapatid, don't you agree with me that salt and light are blessings to the world? Asan tayo kung walang asin? Maraming mga handaan na hindi tayo masisiyahan. At sino gusto na brown out? Sino gusto ng walang ilaw? Blessing yang mga bagay na yan. Pagaman, gaya na nasabi natin kanina, hindi naman dapat nating sobrahan ang gamit ng asin at ilaw. Nevertheless, they are blessings to the world. We cannot do without them. So that's point number 2. Binanggit ko po sa inyo yung gamit nito, asin at saka ilaw. Ngayon, thirdly, may pinagpapalagay po si Jesus dito. There is a presumption here kung bakit gusto niya na salt and light ang gawin ng mga commodities na para i-compare tayo. In using salt and light to describe us, Jesus is indirectly describing the world that we live in as a world that is decaying and as a world that is in darkness. Nabubulok itong mundo na ating kinalalagyan at ito'y nasa ilalim ng kadiliman. Now, baka may mga hindi sumang-ayon sa aking sinasabi kasi sabi ng mga eksperto, yung mundo natin, okay, ganito yan, pero mag-e-evolve yan. Gaganda ang sitwasyon natin. Hindi mo ba nakikita yung mga advances sa knowledge ng mga tao na gaganda ang sitwasyon natin at magpoprogreso at uunlad itong ating mundo. Pero kontra po yan sa sinasabi ni Jesus dito na gamit ng asin. Because salt prevents decay, and therefore Jesus assumes that we dwell in a world that is decaying, that is deteriorating, and that is going downhill. That's the world that we live in. In spite of the fact that there are many good things in this world, Jesus describes it as deteriorating and going downhill. In fact, hindi lang opinion yan, yan ay nasabi mismo sa salita ng Panginoon. Kasi po, sa Matthew 24 verse 12, sinabi ni Jesus doon, sabi niya sa 24:12, because lawlessness is increased, the love of the many will grow cold. Huwag kayong magulat kung
dumadami ang mga hindi pagkakaintindihan ng tao, mga away, mga gera, mga kontrobersiya, mga labanan, nanlalamig ang pag-ibig. Jesus is describing not that people's love will grow hot and warm for each other. No, the love of the many will grow cold. Sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 and verse 13, evil men and impostors will proceed from bad to worse. Evil men and impostors will proceed from bad to worse. You will see many crimes that you never thought might take place. Makikita nyo mga bagay na kasuklam-suklam na hindi nyo akalain, pwede palang mangyari. Kasi, sabi ni Paul, lalala at lalala ang pagiging masamang ugali ng mga tao. Kaya huwag kayong magulat. Tayo yung nabubuhay sa gitna ng mundong ganon. And nais ko sabihin na in spite of the great leaps in knowledge, in every field of learning. Alam niyo ba nangyari sa akin itong mga nakaraang buwan? Nagkaroon ako ng problema sa puso Yung isang artery, yung isang ugat sa aking puso, nakitaan ng 90% na bara. Sabi ng doktor, kung hindi natin gagawin itong angioplasty, next year, magba-bypass ka na. Ayaw ko mag-bypass mga kapatid. Kasi ibig sabihin ng bypass, open heart surgery yun Na yung artery, iba-bypass nila, kukuha ng artery sa ibang bahagi ng katawan. So, anong ginawa para matanggal yung bara? Gumamit ng drill. Maniwala ba kayo yung drill gagamitin sa puso? Alam ba nyo kung gaano kaliit yung artery sa puso? Gabuhok yun. Ang liit nun. Ginamitan ng drill na diamond ang dulo. Matibay na bato yun para basagin yung bara sa artery. Grabing invention ng tao yan na pwedeng pahabain yung buhay mo dahil sa advanced technology na yun, kahanga-hanga. Ahirap paniwalaan na makakaimbento ng ganun na pwedeng pahabain pa ang buhay ng tao. Pero in spite of the advances in technology, in almost all fields of learning and endeavor, sabi ni Jesus be lights, ibig sabihin, the world is in darkness in the things that really matter. And that's what burdened the Apostle Paul sa Acts 17. Alam niyo ba, may mga galing sa LB dito, mga galing sa university, nakapag-aral kayo sa university. Si Paul nagpunta sa Athens Yung Athens po, university city yon, parang U-Belt. Na mga estudyante nagpupunta doon, dinadayo yung Athens para mag-aral sila ng science, ng language, ng literature. Alam mo yung nangyari sa Acts 17? Doon nakita ni Paul, doon siya naglalakbay doon, nakita niya sinasamba mga idol na may isang altar doon na nakalagay to an unknown God na parang pinagsama-sama na lahat ng Diyos doon kasi hindi nila kilala yung Diyos. Yung unang statement ni Paul doon, ang sabi niya, what you worship in ignorance, this I proclaim to you. Tinawag niyang ignorante. Yung mga taong edukado. Isipin nyo, kung kayo na mga taga Los Baños, tinawag kayong ignorante. Ano bang mararamdaman nyo? Baka kaawayan nyo na kagad yung tatawag sa inyong ignorante. Ang dami nyong pinag-aralan, tapos tatawagin kayo ignorante. Yun ang sabi ni Paul. Bakit? Matatalino nga sila. Pero, pagdating sa knowledge ng Diyos, bagsak sila. Ignorante sila.
Kaya sabi ni Paul, sige, I'll proclaim to you kung sino yung tunay na Diyos at kung paano nyo sambahin. Dahil doon sa mga mahahalagang bagay sa lupa at sa mundo, ignorante kayo. Mga kapatid, wala naman sa pinag-aralan yan eh. Kahit na hindi tayo nakatapos ng pag-aaral, kung kilala natin ang Diyos at niyakap natin yung kanyang ebanghelyo, mauunahan nyo pa yung mga pilosopo ng mundo na napakataas ng antas ng kanilang pag-aaral. Wala sa pagalingan yan eh, sa edukasyon. No? Nandun yan sa kaalaman ng mga bagay na tunay na mahalaga. That's what matters. The knowledge of God and of salvation. So, that's number 3 po. Yun ang pinagpapalagay sa salt and light. May kabulukan. At may kadiliman. Now, pang-apat po, ito yung requisite. Now, nasabi natin na kailangan ng salt para ma-prevent yung decay, kailangan ng light para mawala yung darkness. Ngayon, ito pong ingredient na ito o requisite na ito, kung wala po ito, baliwala po yung asin at baliwala po yung ilaw. Ano po itong requisite na ito? Yung requisite po na ito, in one word, contact. Contact. Kailangan ng contact para maging effective ang asin at para maging effective yung ilaw. No? Kung hindi mo ipapahid yung asin doon sa karne, mabubulok din yun. Yung asin bilang condiment o ingredient, kung hindi mo ilalagay doon sa niluluto mo, hindi aalat yun. Kasi nandyan lang sa tabi. It has to make contact with the food if it is to do its work. And then, yung liwanag. Bakit ka gagamit ng flashlight kung wala naman dilim? It has to make contact with darkness if it is to be effective. You don't need a flashlight to look for things kung wala naman brown out. And, hindi mo kailangang magsindi ng kandila kung ikaw ay nasa ilalim ng mainit na araw sa gitna ng tanghali. Para sa ano pa yung kandila mo? Para sa ano pa yung ilaw kung walang kadiliman? Therefore, salt has to make contact with meat or with food in order to make an impact dun sa food. And light needs to come into contact with darkness if it is to be effective with light. And so, mga kapatid, pagdating sa salt and light, contact precedes impact. You will not make any impact even if you are salt and light without any contact. Contact precedes impact. Okay, ngayon, number 5 po. Itong comparison natin. Dumako ngayon tayo kasi tayo yung tinawag na salt and light. Bilang salt, ano ba dapat ang papel natin? Bilang salt, dahil ang asin po ay nagpe-prevent ng decay at nagpo-promote ng good taste of flavor, then as believers and as disciples, we must view ourselves in our identity as number 1, deterrents of evil, and then benefactors of good. Yan po ang papel nyo bilang salt. You ought to deter evil, pagpigil sa kasamaan at pagtataguyod ng mabuti. Saan man tayo inilagay ng Diyos, at kung anumang pagkakataon ang binibigay niya sa atin, dapat tayo bilang asin, nagpipigil ng kasamaan sa ating paligid. Siyempre, unang-una, kailangan kilala ka bilang isang mananampalataya. Hindi ka closet Christian na hindi ka nagsasalita, na ikaw ay isang alagad ni Jesus,
hindi mo binabanggit na ikaw ay disipulo, ikaw ay tagasunod ni Jesus, kailangan kilala ka na ganon. At kailangan nakikita din ng mga tao yung iyong patotoo. Na yung patotoo, hindi ka compromiser, kundi you are unbending and uncompromising sa testimony mo na talagang kilalang-kilala ka, matingkad talaga ang iyong patotoo. Alam niyo kung ganun kayo? Yung mga tao sa inyong paligid, mag-iisip muna bago magbibiru-biru sila ng mga masasamang biro. Yung mga biro na hindi kaaya-aya sa pandinig ng common na tao, magdadalawang isip sila eh. Magdadalawang isip sila na mandadaya sila na nandiyan ka. Kasi kilala ka nila eh, na hindi ka sasang-ayon sa gagawin nila dahil may prinsipyo kang hinahawakan. Baka hindi nga sila magplano ng gawain o trabaho pag linggo kasi alam nila hindi nyo maibebenta kahit magkano yung pagdalo nyo sa church sa araw ng linggo upang pumuri sa Panginoon. Hindi nyo maipagpapalit yun. Kaya mag-aalangan sila, magdadalawang isip sila sa pagpaplano ng mga bagay na alam nila hindi ka sasang-ayon. And my point is, brethren, wherever the Lord has put you and how much opportunity the Lord has given you, dapat even your very presence deters evil around you. Whether you are in your home, whether you are in your place of employment, in your community, in your school, in your church, your presence, kasi the presence of salt making contact with its environment deters deterioration and decay. And that is what we are as salt. Nakakapigil tayo. Pero hindi lang tayo deterrent, katulad ng sinabi natin sa salt. Hindi lang negative, mga kapatid. May positive impact din tayo. We are those who promote good. We are those who promote the welfare of those around us. Na pag nakikita natin, may magagawa tayong tulong, may maitutulong tayo sa ating paligid, let's add flavor to something bland, Tayo'y mag-promote ng kabutihan sa ating paligid. Pag nakikita nating may pangangailangan, dapat kumilos tayo kasi tayo yung ingredient na nagpapasarap ng pagkain, nagpapaganda ng buhay. Ngayon, dito nagbigay ng warning si Jesus po sa verse 13 na kung hindi tayo mag-iingat sa ating testimony, para tayong asin na nawala ng alat. Kung papaano po yun, hindi na natin didiscusin dito, kasi may mga tumitira sa scripture. Pwede bang mawala ng alat yung asin? Whether Jesus is speaking figuratively or whether he's referring to salt that existed in his time, that when it came into contact with some other chemicals, it changes taste, nawawala yung alat niya, hindi na natin didiscusin dito yon. Ang punto dito, huwag nyo sirain yung testimony ninyo na para kayong asin na nawala ng alat, na wala na kayong silbi. Hindi na kayo pinaniniwalaan ng mga tao. Hindi na kayo pinakikinggan ng mga tao sa sinasabi nyo, especially kung nagbabahagi kayo ng ebanghelyo, dahil nawala na kayo ng respeto sa kanila Dahil nakita nila yung buhay ninyo. Ito'y salungat sa salita ng Diyos at maaaring natalisod sila sa ginagawa ninyo. Para kayong asin na nawalan ng alat, mahirap mag-recover, mga kapatid. Sabi dito, yung salt daw na nawalan ng alat, inaapakan na lang ng mga tao. It is hard, if not impossible, to recover a ruined testimony. So, I want to ask you, mga kapatid, kamusta ang patotoo ninyo doon sa mga lugar na pinaglagyan sa inyo ng Diyos? Masasabi pa ba na asin kayo na maaaring pumigil ng kasamaan? O di kaya,
Nawala na yung alat ninyo. Nawala na kayong silbi bilang salt. Ang hirap bawiin ang nawala. Kaya kung hindi naman nawawala, ingatan na natin na huwag mawala yung ating patotoo. Sabi po ni Lenski, a saltless and powerless Christianity makes more unbelievers than all the books of infidels that were ever written. Sabi ni Matthew Henry, salt is remedy for tasteless meat, but there is no remedy for tasteless salt. And then pagdating po sa ilaw, pagiging ilaw, nakita natin light exposes and illumines. As light, we expose what is crooked and we enlighten those who are in darkness. Ginagawa natin yung papel natin bilang ilaw, not in a censorious spirit na lagi tayong namumuna sa mga tao na ang tawag sa atin critic at tawag sa atin self-righteous, na meron tayong holier than thou attitude. Hindi naman po kailangang sabihin yan, but with an attitude of meekness, love, humility, and gentleness, ilantad natin yung kasamaan sa ating paligid at ipagkaloob natin yung liwanag ng ebanghelyo sa mga taong nasa kadiliman pa. Now, sangayon si Apostle Paul dyan. Kasi sa Ephesians chapter 5, may verse doon, sa Ephesians 5, na nagsasabi, huwag daw tayong mag-participate sa mga deeds of darkness, but even expose them. Expose them. Now, that exposure may be by words, but it can also be by a straight life. Because if you live straight, it exposes those who are crooked. Kaya, again, it is by a good testimony that darkness and evil are exposed. But we are also bringers of light, those tasked to bring the gospel message to a world in darkness. Philippians 2:14 to 15, we are the lesser lights. As Jesus' light shines upon us, we share that light to the world in terms of our gospel witness. Okay, ngayon, number 6 po, ang scope dito. Pansinin niyo po, sabi sa verse 13, kayo ang asin ng lupa. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yung pagiging asin at ilaw po natin, hindi ito tumitigil sa pader ng ating iglesia. Hindi ito nalilimitahan ng teritoryo ng ating iglesia. Yung ating identity at role bilang salt and light is far-reaching kasi you are the salt of the earth and you are the light of the world. Napakalawak ng probinsya, ng scope ng ating papel bilang salt and light. So, I mean, that's a tall order. Malaking trabaho yun. Na ang papel natin, hindi lang dapat sa maliit nating mundo. Pero as far as God gives opportunity, sabihin natin, the sky's the limit. Earth kasi at world ang nakalagay dito eh. So, it's really beyond the walls of our church. Okay, that's number 6. And number 7, what is the goal? Pag nagampanan natin ng mabuti yung pagiging asin at ilaw, napipigil yung kasamaan, nakakatulong tayo sa iba. Tapos na-expose natin yung masama at na-share natin yung katotohanan ng ebanghelyo. Ano bang goal natin para makilala yung mga iglesia natin na marami tayong ginagawa? It's not to make headlines. It is not to make a name for ourselves na marami tayong ministry at marami tayong ginagawa. Para ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi sabi ni Jesus diyan, gawin nyo yan para makita ng mga tao yung ginagawa nyo at magandang sabihin niya tungkol sa Diyos.
Hindi tungkol sa inyo. Ang nais ni Jesus, maluwalhati ang Diyos sa paggampan natin ng ating tungkulin, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So, let us serve not for ourselves, to make a name for ourselves, but let us serve in order to give glory to God by preventing evil, promoting good, exposing darkness, and bringing light to this world in darkness. Now, very briefly lang, some final applications lang of the text. Ngayon, 4 po yung nabanggit ko, no? Preventing evil, promoting good, exposing evil, and enlightening with good. So, first of all, bago ko banggitin tong 4 na ito, nais ko sabihin, ito pong Sermon on the Mount, primarily binigay sa mga individual disciples ito. Hindi po ito epistle sa isang church. Having said that, yung mga prinsipyo dito, makikita rin natin sa mga epistles. But primarily, this is speaking to you. This is speaking to you as individuals before it speaks to you as individuals banded together in local churches. Okay, so, preventing evil in the world. Nais kong maging conscious tayo, mga kapatid, sa testimony natin, hindi po aksidente kung saan kayo nilagay ng Panginoon. May purpose po kung bakit kayo nilagay ng Panginoon, kung saan kayo inilagay. Nais niya na dun sa lugar ninyo, maging asin kayo at maging ilaw. So, ang tanong ko sa inyo, nagagampanan ba ninyo yung tungkuling yun? Totoo ba kayo sa pagkakakilanlan sa inyo bilang asin at bilang ilaw? Napipigil ba nyo yung kasamaan sa inyong paligid? Of course, alam ko, mahirap din. Minsan, binabaliwala nila yung patotoo natin. Minsan talaga sa katigasan ng puso ng mga tao, binabaliwala nila yung sinasabi natin. Nevertheless, ginagawa ba natin yung tungkulin natin? Because who knows? If God blesses our integrity, our unbending righteousness, baka gamitin niya ito para ipakita sa mga tao na sila ay mali at sila ay nasa kadiliman at mapigil ang kanilang kapahamakan. So, preventing evil in the world, promoting good in the world as salt of the world. Alam niyo mga kapatid, we live in a world of sickness, illiteracy, poverty, abuse, climate change, addiction, crime, ignorance. Wala po tayo sa Disneyland na araw-araw pwede tayong gumising ng masaya kasi dito may masaya ditong ride, susunod meron na naman diyang masaya. Hindi. Lugar ito na maraming social ills, maraming sakit at sari-saring mga bagay na nakakaudyok ng lungkot sa ating puso. How do you engage the world as light in the midst of these ills that we find around us? Alam nyo, may mga churches na nagtayo ng mga ospital para sa mga may sakit. May mga church na nagtayo ng mga eskwelahan para sa education. Sa atin yata, hindi naman tayo ganong kayaman para magtayo ng mga ospital o ng mga eskwelahan para maturuan ang mga tao. Pero how do we in our small way, make an impact upon this fallen world filled with social ills so that we may promote some good, kahit na a small measure of good as salt of the world. Kasi we have to be true to our identity. Ano ba pwede nating gawin? Nakakainggit nga yung mga Katoliko. Kasi hindi ba, baka ang ilan sa inyo nag-aral kayo sa eskwelahan na Katoliko ang nag-establish ng eskwelahan na yan.
that's something good that they did for society. Pero tayo, bilang Reformed Baptist, ano maaari nating gawin bilang mga iglesia, not just as deterrents of evil, but as those who promote the welfare of those around us? Maybe we can engage in small medical missions, medical advocacies, health advocacies, mga family seminars, benevolent drives, especially during calamity. Alam nyo sa States po, merong mga churches doon na meron silang kwarto na nakahiwalay, na meron silang tinitinda ng mga damit at mga appliances na talagang bagsak presyo. At yun ay upang tulungan yung mga mahihirap na ma-afford yung mga damit at mga appliance na hindi nila mabibili kung bibili nila sa malaking department store. Malaking tulong yun sa mahihirap. Malaking tulong yun na murang-mura. Mga thrift shop ang tawag nila doon sa mga lugar na yon na makakatipid yung mga walang pera. Yung mga church building natin. Alam nyo, may isang malaking church building sa Amerika na napuna kasi nagkaroon ng hurricane doon sa south, kumakatok yung ibang refugees para bigyan sila ng lugar sa gitna ng malakas na ulan at hangin, pero hindi sila pinapasok. Ang sinabi ng church, hindi pwede kayong papasukin dito, marumi kayo, malinis yung rag namin, madudumihan yung aming rag. Mga kapatid, pwede tayong makatulong sa gitna ng mga kalamidad. Yung church namin, binuksan namin yun sa mga, mga evacuee. Mga evacuee ng bagyo. Binigyan namin sila ng lugar, pinakain namin, at syempre, captive audience na yon para i-preach yung ebanghelyo sa kanila. Ang point dito, be relevant. Huwag yung smug tayo, kontento tayo sa ating kalagayan dahil sinasabi natin, ligtas na tayo, wala tayong problema. Problema nyo na yan. Hindi, salt tayo eh. We are to promote the welfare of people around us. And so, be resourceful. God has placed you in your own situation for you to look for ways, not just to deter wrongdoing and evil, but also to promote good, promote the welfare of others. Now, as light naman mga kapatid, yun ay as salt. As light naman, exposing evil in the world. Sino ba sumali sa inyo doon sa corruption march? Kasi exposing evil yun, di ba? Walang sumali sa inyo. Ayaw lang magtaas ng kamay yata. Malayo. Okay, good excuse. Sino sumali sa inyo sa EDSA? Okay. Sumali din ako, Sumali. Hindi ko tinatawag yung church namin para sumali sa mga EDSA o kaya sa mga rally na ganyan. Pero as individuals, binibigyan ko sila ng kalayaan kung gusto nilang makiisa dito sa mga march na ito. Because it's against evil eh. It is against corruption. And as light, we are to expose darkness. Alam ko, this is a tricky issue, a thorny issue that is being discussed no end. But bahala na kayo sa mga churches ninyo kung anong stand nyo dyan pagdating. Kasi napakasama ng nangyayaring corruption sa ating panahon ngayon. Pero iwanan ko na sa inyo yung bagay na yan. And also, pagdating sa mga bills, mga kapatid, sa Senate, na alam natin, salungat at kontra sa salita ng Diyos, meron bang message para sa atin, sa ating mga iglesia? Meron ba tayong stand sa mga bagay na yan? That's being light. Light exposes darkness. And then, light also does not just expose darkness, but brings light to darkness. And dito sa pang-apat o panghuling application, kailangan ito indiscriminate outreach sa mundo. Ibig ko sabihin ng indiscriminate outreach, hindi po tayo namimili kung sinong ine-evangelize natin. Dapat ang evangelism natin hindi mapili. Light does not choose what darkness to enlighten. Pag nag-shine ka ng light, lahat ng darkness
maaabot nun doon sa area na kung saan sumikat o naging maningning yung light na yon. So, may kanya-kanya po tayo. Alam ko naman yung mga ministries ninyo kasi pinagpe-pray namin yung mga churches nyo every month, pinagpe-pray namin kayo. Kami may outreach po kami sa nursing homes. Ito yung mga lugar na kung saan puro mga seniors na nandun. Kasi hindi na sila kayang mabantayan ng kanilang pamilya. Kaya doon sila magkakasama, yung mga matatanda, marami doon ang mga naka-wheelchair. Ang mga seniors, malapit na yan sa dulo ng kanilang buhay. Mga seniors, hindi ko kayo tinatakot po, yung mga seniors dito. Sana pahabain pa ng Panginoon ang buhay ninyo. Pero ibig ko lang sabihin, seryosong ministry niya. Because these people are on the threshold of glory, and many of them are strangers to God's grace. So napakalaking responsibility na ipaabot yung ebanghelyo sa kanila dahil marami sa kanila hindi mo alam. Baka next month wala na, patay na hindi man lang nila narinig yung ebanghelyo. That's bringing light to darkness na dapat nating gampanan kung may opportunity tayo. So, depende sa lugar na inyong kinalalagyan. Nagkaroon kami ng drug rehab facilities, evangelism dati. Ang Cubao, alam ko, may ministry sa street kids, sa orphans. Kayo, may ministry sa mga abused children. Yung Grace, may ministry kayo sa jail. Baka may ministry kayo sa mga factory, mga warehouse. Kami, meron sa OFW. And even yung mga DVBS ministry. Malaking tulong po yan. Ang point dito, huwag natin takpan yung ilaw natin. That was not meant to be. Light was meant to shine. Let your light shine. Huwag niyong takpan. Kasi ilaw daw kayo eh. Dapat yung ilaw nagniningning. Dapat maging matingkad. So, nakita po natin ang pagkakakilanlan nating lahat bilang disipulo. Tayo'y asin at ilaw. We prevent decay. We promote good. We expose evil. And we enlighten with good. Nawa po, sa paggampa natin ng tungkulin na yan, mabawi natin yung patotoo ng Kristyanismo na sinira ng marami. Magmula sa pastor hanggang sa mga member ng church na nagkasala sa harapan ng mga hindi mananampalataya, parang babaho na yung Christianity. Sa mundo kasi, mismong pastor, ng babae, ng aliwa, tapos member, na pagbintangan ng ganito, sana naman di natin sundan yung yapak ng mga yon, kundi sa pamamagitan ng katapatan natin bilang salt and light. Kahit konti, makabawi man lang at pabanguhin natin yung Kristyanismo sa pang-amoy ng mundo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalaala sa amin na kami ay asin at ilaw ng mundo. Alam namin na napakahirap pong gampanan nitong bagay na ito dahil mismong kami ay makasalanan pa din. Pero kung ipagkakaloob nyo ang biyaya, ang lakas, ang pagkakataon, maaari naming magampanan ng may katapatan itong papel na pinagkaloob nyo sa amin. Kaya isulat nyo ito sa aming mga puso at nawa hindi lang kami mga tagapakinig ng inyong salita, kundi mga tagagawa ng inyong salita. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.